Sir, prangkahan tayo. Ano po ba talaga ang pinagkaiba ng mandurugas sa kanto at ng magnanakaw sa gobyerno? Naku tol, napakalaki ng agwat niyan. Parang langit at lupa o parang sweldo ko at sweldo ng senador. Yung kakarampot na barya kumpara sa kayamanan ng buong angkan nila. Makinig kang maigi dahil ang pagkakaibang ito ay hindi mo mababasa sa aklat. Mararamdaman mo lang kapag kumakalam na ang sikmura mo. Ang snatcher sa kanto, kapag umatake yan, ang hanap niya na ikaw. Susundan ka sa madilim na eskinita, tututukan ka ng biglaan at tatakutin. Ramdam mo agad yung matinding kaba habang sinasabing ilabas mo ang pera mo kundi masasaktan ka. Masakit sa dibdib, iiyak ka sa presinto, pero tapos na ang kalbaryo mo. Pero ang magnanakaw sa gobyerno, Brad, ibang klase ang pananakot at panggagancho. Hindi ka niyan tututukan sa dilim. Ngingitian ka pa, kakamayan ka na parang matalik na kaibigan. Hahalikan pa ang mga anak mo kahit may uhog, tapos ipapaliwanag sa'yo na may bagong proyekto para kunwari guminhawa ang buhay mo. Yun pala, habang yakap-yakap ka nila, dahan-dahan na nilang kinukuha yung pambili ng bigas mo, yung pondo para sa gamot, kaya marami ang maagang yumao sa mga public hospital. At yung buwis na pinagpawisan mo buong buwan, ninanakawan ka na nga, nagpapasalamat ka pa ng lubos at nakikipag-selfie ka pa. Pagdating naman sa armas at kasuotan, Brad, magkaiba sila. Ang hold-upper sa madilim na kanto, kailangan pang gumastos pambili ng balisong o manghiram ng kalawangin na baril. Kailangan pa nilang magtago sa likod ng poste, nagpapakagat ng lamok sa 10 oras ng gabi at isugal ang buhay nila para lang makuha ang lumang cellphone mo. Pero itong mga nakabarong na nagpapakasarap sa malamig na opisina ng gobyerno, boss, hindi nila kailangan ng patalim. Ang armas nila ay makinis na ballpen, mamahaling papel at pirma na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa isang dulo lang ng ballpen nila, limas ang kaba ng bayan nang hindi man lang nagugulo ang pumada nila sa buhok. Ipapaprint pa nila ang mga pagmumukha nila sa pagkalalaking tarpaulin para palakpakan natin sila habang ninanakawan tayo. Mas makapal pa ang mukha nila sa pader ng bilibid na karamihan sa kanila ay hindi kailanman natikman. Kapag nahuli mo ang tambay na nanguha ng cellphone, mabilis pa sa kidlat ang kaskas ng paa niyang palayo sa mga barangay tanod. Habulan hanggang sa dulo ng kalsada yan. Pero ang mga opisyal na nangurakot ng kaba ng bayan, kapag nahuli mo, hindi yan tatakbo. Ngingiti pa yan sa harap ng kamera, magpapapreskon at buong tapang nasasabihin gawa-gawa lang daw ng kalaban sa politika ang lahat ng paninira. Ang mas matindi, biglang bibigay ang kalusugan. Kagabi lang nagzumba pa sa boodle fight, kinabukasan naka-wheelchair na at may neck brace na parang na-stiff neck sa sobrang bigat ng ibinulsang pondo. Sa kanto, kapag nagnakaw ka ng dilata dahil umiiyak ang anak mo sa gutom, kulong ka agad. Walang tanong-tanong, posas agad ang aabutin mo. Pero sa matataas na opisina, kapag ibinulsa mo ang pera ng taong bayan, may privilege speech ka pa sa Senado. Bibigyan ka pa ng magarang kwarto sa ospital. Pagkalipas ng ilang taon, tatakbo ulit sa eleksyon, mananalo ulit, at tayo pa rin ang magbabayad ng campaign jingle nila na nakakarindi sa tenga. Ang pinakamalaking kaibahan, Brad, ang magnanakaw sa kanto, kailangan pa ng maskara o bonnet na amoy araw para hindi mabisto. Pero ang mga politiko, kailangan lang ng eleksyon para maging legal ang pandurugas. Imbis na iwasan mo, gumigising ka pa ng maaga at pumipila ng pagkahaba-haba sa presinto para lang iboto sila habang walang awang kinukuha ang kinabukasan ng mga anak mo. Kaya, sige, iboto nyo pa!